Sobrang napahiya nga si Romualdez sa pagbisita nito sa Amerika matapos nga siyang bitbitin rin ni PBBM. Ang ilan nga sa mga supporters ni VP Inday Sara ay harapan ngang pinangaralan si Speaker na maling araw ang ginawa nito sa kanila ka-Eric. Nagulantang naman si Tambaloslos na inaakalang mga supporters nga niya ang dadalong, ngunit yun pala ay mga solid DDS ang sumupalpal sa kanya. At tila nga ba napahiya ng sobra at hindi nga alam ang isasagot nito. Hindi talaga maitatanggi na marami talagang nagmamahal kay VP Inday Sara, sapagkat ito nga lang naman kasi ang nakikita ng taong bayan na talagang may puso para sa mamamayan at gagawin ang lahat ng makaya alang-alang sa ating bansa. Well, ito nga ang balitang ating pagkakatutukan. Ngunit bago ang lahat ay sigurading mag-subscribe at i-hit ang notification bell para tuloy-tuloy ang pagtutok mo sa mga bago at nagbabagang balita dito sa Pangpinas. Ubusin na natin ang dark chocolate. Sana matikman nyo itong napakasarap na dark chocolate na ito. Dito lang kayo mag-order. Mga kapwa ko, senior citizens. Ayaw nang magpatumpik-tumpik pa. Okay. Ito, may nagpadala sa akin ng video. Posted by Crisette Laureta Chu. Nako! Kung DDS ka, siguradong matutuwa ka. Kung pro tamba ka, na sigurado maha-high blood ka. Sobrang napahiya si Tambaloslos, itong video na ito, yung pagbisita niya sa Amerika lately, yung kasama siya ni PBBM sa I think Los Angeles, California. Panoorin natin ang video na ito. Salamat. The support ni Inday Sara. Saan yung camera? Speaker love Inday Sara. Thank you po sir sa pagsuporta kay BP Sara. Marami pong salamat sa at thank you po sa pag-api mo kay Eric. Maraming salamat. Mali po 'yon. Opo, nga salamat ha. Damo nga salamat. Oh. Kung kayo si Tambaloslos, lapitan ka ng mga PhilAms sa US na thank you for supporting BP Sara o thank you. In fairness kay Tambaloslos, naging sportman din siya, hindi siya nagalit, smile, kailang mapait ng ngiti. So, salamat Crisette Laureta Chu sa mga ganitong post, nakakatanggal stress. Marami talagang nagmamahal kay BP Sara. Marami talagang nagmamahal sa mga Duterte kahit saang panig ng mundo. Di ba? Okay. Kahapon ba yon yung Speak Up Day? Nako, ang daming tao na nagpakita. Grabe. Sana maulit pa ito. Speak Up Day. Sana may mag-organize dito sa Cagayan de Oro. Sino bang taga Cagayan de Oro? Kaya mag-organize ako. Mag-Speak Up Day tayo. Okay. Panoorin natin ang video tungkol sa Speak Up Day kahapon para kay PRRD at BP Sara. Sir Chan, kamusta naman po ang kalagayan ng ating patuloy na isinasagawang pagsuporta sa ating former president? So far, sir, ngayon at dumadagsa po ang mga tao na sumusuporta po sa ating dating mahal na Pangulong Rodrigo Roa Duterte, sir. Dito po sa Quezon City Circle. Gaano po karami, Sir Chan, yung mga supporters po ngayon na hindi ko naman, sige po. Hindi ko na mabilang kasi yung dala ko hong mga t-shirt dito na piniprint natin na may tatak na we love Tatay Digong and we love Sara, support Sara at we support ka Eric, Dr. Loren Badoy and SMNI. Naubos po eh. And marami, hindi ko na po makaunting ngayon.
Okay. Ano, Sir Chan, bakit ninyo Hello? bakit nakikita ko kasi, naririnig niyo ako? Hello? Naririnig niyo po si Ma'am Lorraine? Naririnig, Yes, ma'am. naririnig mo ba ako, Sir Chan? Parang hindi niya. Yes, Sir Sean. Muli, isa po sa gustong ibahagi ni Ma'am Lorraine, ano po yung inyong pinaghugutan? Oh, kasi nakasulot Yes. Protect Sara. Bakit Yes. Protect Sara? Yun din yung gusto natin Bakit malaman. yung bakit ganun yung nakasulat sa inyo, sir? Okay, una, alam natin kamakailan nag-file po ng petition na naman etong si Congressman Franz Castro diyan po sa Korte Suprema. At kung papansinin po natin, kaya sabi natin, protektahan po natin si Inday Sara at hindi ko na papangalanan kung sino tong isang nasa Senado na pinagre-resign. Kung mapapansin ho natin, maliwanag po sa sambayan ng Pilipino kung sino po yung nagtatrabaho ng matino. Siya po ang tinitira ng gobyernong ito. So, ang sinasabi ninyo, Sir Dan, ay ang tingin ninyo, ang perspektiba ninyo, ang ating Vice President ay endangered ngayon, ay in grave danger ngayon. Tama ba? Base po sa nangyayari, siguro naman nakita lang po ng mga nanonood po natin at tagapakinig, inumpisahan po ito sa confidential fund, Yes. at impeachment, kung ano-ano binabato po sa ating mahal na Vice Presidente, at sinugandahan pa naman ito ng sa kanyang ama, sa ating mahal na Tatay Digong, yung ICC, kaya nga may mga tarpaulin po kami dito. No to ICC, maliwanag naman at alam naman natin kung sino ho yung nasa likod naman po nito at nagmamani obra po nitong gustong matanggal po ang Duterte para po malaya po sila na magawa po nila ang kanilang gusto dito po sa gobyerno. Sir, wala na kasi si President Duterte sa poder, di po ba? Pero bakit ganun pa rin ang suporta ninyo sa kanya? Uulitin ko lang po yung sinabi po namin. 6 na taon po binigyan po tayo ng kapayapaan. Lagi ko sinasabi rin sa vlog ko po to, bilang isang Pilipino, may pagmamalaki ko na ako'y Pilipino, taas noo ako kahit kanino. Noong panahon po ng nanunungkulan pa bilang presidente, ang ating mahal na dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Number 2, kaya masasabi ko po yan, na kahit ako, even me, na sa Davao, lahat po ng lugar sa Mindanao, halos na ikutan ko noong panahon po ni Tatay, very peaceful, maglakad ka, tahimik, gabi, wala akong kinakatakutan. At wala talagang takot yung mga kriminal, So, iba po ang tatak Duterte. Talagang ipinakita niya po na poprotektahan po tayo ni Tatay. Hindi lang tayo pinoprotektahan, itinaas pa po niya ang ating moral bilang Pilipino. Yes. Very good. Well, may comment ako dyan. Yung pinaggagawa ni na Franz Castro, parang isang malaking katangahan yan. Totoo. I want to explain why. Dada sila ng dada about ICC. ICC can be invoked if the country is unwilling or unable to conduct prosecution. Ngayon, andyan sila sa Quezon City Prosecution's Office, nagfa-file ng kaso. So, ibig sabihin, di ba? Are we unable or are we unwilling? Wait, on the one side, let's talk about ICC. Tapos, on the one side, file tayo sa case. I do not see the sense na... Can you see the huge... Mahirap talaga magsalita pala pag live TV. Pasensya na. Dahan-dahan lang, attorney. At nakita naman natin, so obvious talaga na propaganda lang talaga ang ginagawa nila. Wala nang ibang intention pa at parang paninira lang. Sir Chan, isa na lang sa akin dito ay ano po ba ang sigaw ng ating mga kasamahan dyan sa yung patuloy na isinasagawang rally? Actually, isa lang po ang sigaw po rito ng lahat ng pinagsama-sama ng sambayan ng Pilipino. Bumalik po, ibalik po ang tunay na agila. Ibalik po ang Duterte. At
yun po ang panawagan po ng lahat ng mga kasamahan po natin dito sapagkat nakita po natin yung tunay na malasakit at may kamay na bakal sa mga masamang loob. Kaya ho, panawagan po ng nandito po sa atin, ibalik po ang totoong agila ng Pilipinas. Ano yan, demokrasya tayo. So may karapatan lahat sa kanilang paninipan. Di ba magtanong? Sige, sunod ako sa'yo, Ma'am Lorraine. Sir, kasama din ba sa goals ninyo, sa adhikain ninyo, na by 2025, wala ng CPP, NPA, NDF sa loob ng Kongreso? Ma'am Lorraine, before ako sagutin yan, at alam niyo po, nais ko muna pong kung yung pagkakataong ito na batiin po kayo po ang mga bagong bayani po ng mga mamamahayag ng ating bansang Pilipinas. Ano po ma'am? Kayo po ni Ka Eric at saka po kayo po Dr. Lorraine Badoy. So sagutin ko po yung tanong po nyo, regarding po dyan sa 2025 kung wala na. Basta ho, matanggal po yung salot na 3 kamatayang black dyan na nasa Kongreso. Mawawala ho yan. Paliwanag ko lang ho, bakit mayroong peace talk ngayon? Bakit may banner kami no peace talk? Yan ho ang senyales na mahina na po ang mga CPP-NPA. Ngayon, para ho sila, makapag-recruit, kailangan ho nila ng peace talk. Kumbaga sa boxing ang laban ho dito, yayakap muna sila. Mahina na eh. So, we wish 2025, maging matataglo ho itong gobyernong ito. We are looking forward na sana maamoy ng mga nasa gobyerno yung totoong kalaban po at ang salot ng bayan makita po at maamoy po ng gobyernong ito. So, mabuhay kayo. Yes. Napakaganda. Sir Dan, may habol ako kasi alam niyo naman, no, ang tambalang Pangulong Bongbong Marcos at VP Sara Duterte, talagang niyakap po yan ng ating mga kababayan ng eleksyon. Mayorya po ng ating mga kababayan ang naniniwala po dito sa unity team, di ba? Pero nakakalungkot, no, kasi parang higit isang taon para talagang sinusubukan po ang kanilang samahan, no, yung itong administrasyon. Kaya po meron tayong sigaw na Protect Sara, Support Sara. Gaano po ba kahalaga itong ginagawa niyo mga panawagan? At the same time po, ang lakas po ng ating mga vloggers online dahil dito rin po nangyayari ang atake ngayon. Ano po ba ang inyo ring panawagan po, Sir Dan? Well, bago ko manawagan, actually sasabihin ko, prangkahan ako. Nabutol din ako. Kasi inaasahan ho namin na parang hindi planado eh. Parang hindi pinag-usapan to na walang pinag-usapan na plano silang dalawa. Si VP Sara, si Bongbong Marcos at nakakawan ako. Sir Dan, baka kung ano pa mabanggit mo, Sir Dan. Relax muna tayo, Sir Dan. Demokrasya. Demokrasya, Sir Dan. Pero, sige po. Patuloy po, Sir Dan. Yes, Sir Dan. Sir Dan, nabanggit po sa akin na malakas na daw po ang ulan dyan. Kasalukuyan umuulan na po dyan. Ay, umuulan na? Yes. Kaya gusto pa man namin na pahabain pa ang ating talakayan. Nahingian ko na lang po kayo. Nervous na kami sa'yo. Yes. Direksyon na, Sir Dan. Sir Dan, maganda-ganda kung sumilong na lang po muna kayo. At sige po, last message na po sa ating mga kababayan. Sumilong at magpalamig. Oo. Umuulan ba? Hindi na tatay naririnig, Sir Dan. Hindi na yes, so yan. Kasi umuulan baka nabasa na rin ang kanyang audio. Nag-message siya sa akin dito ang kanilang ang lakas na daw ng ulan doon. Narinig ko lang, nabudol, pero hindi ko lang ibig sabihin nun. Ayan. Pero muli, tayo nagpapasalamat sa kanilang pagsuporta dahil buhay ang ating demokrasya. Yun! Alam mo, hindi ko palalampasin kasi may sinasabi si Sir Dan. Tapos ang response natin, tahimik ka lang, gano'n, no? Huwag kang magsasalita na, para ba natatakot tayo? Ba't tayo natatakot, di ba? Isa itong demokrasya, meron siyang karapatan sa kanyang opinion. Do we share that opinion? Not really, di ba? Pero may karapatan siya at wala dapat natatakot sa isang bansang demokratiko na magsaad ng kanyang opinion. Kuhaan ang inyong administrative task. We started with the inventory kung pila ang administrative tasks and we found pila 50 administrative tasks that is not related sa trabaho sa isang ka magtutudlo.
And sige kong pangutanan sa ilaha dito kung sa day, basihan ninyo, anang sige ninyo pagsugo sa mga maestra. Tanan sugo, isugo sa maestra. Pati magluto, mag-deworm, magtanom o gulay, maestra pabuhat nun. Unsa day, basihan ninyo, anak. Dito sa Central Office, mga ma'am, sir, unsa day yung basihan, anak. And somehow we found na ang uban, wala gyud basihan gyud. Buhat-buhat lang gyud na papel, ana isugo dito, without thinking unsaon pag-implement ana dito on the ground. Ana. So, and we reduced it to how many? 10. From 50 to 10. Those with legal basis only. Another concern is the need for adequate rest and rejuvenation. Teachers play a pivotal role in shaping the future of our nation, and it is essential that you will have the time to take care of your well-being. In response, we have incorporated the days of the end of school year rights in the official school calendar. Additionally, we have ensured that this year's school calendar includes a well-deserved 30 consecutive days free of any DepEd activities that require volunteer work. This uninterrupted rest period will allow you to recharge, ensuring that you can effectively carry out your duties as educators. So pagkahuman sa end of school year rights, you have 30 days of uninterrupted rest without volunteer work. Kani po, dugay kay namugilas-lisan dito sa central office. Muna nga dili na gani ko ganahan mag-adto dito. No, muna magganahan na lang ko magsigig adtong mga eskwelahan. Dugay kay minaglalis ani ba? Kay mo ingon ko ngano, unsay inyuhang basihan. Nganon dili mo mohatag o rest break. Nya wag gyud makatubag. Duha ka bulan balik-balik may balik-balik. Wala gyud magsige ko ipasulat na ko ang department order dito sa ilaha. Pagbalik di gihapon mao. Nya pasulat na pud nako dito balik na dito sa ilaha. Ipasulat na kung unsay gusto nato ipasulat. Di gihapon nila ibalik nga kung unsa ang gusto nga may tabo. Mato ka sa kaadlaw, ingon ko sa isa ka abogado dito sa central office, ingko lingkuran tagod ni ko abogado man ka, di ba? Siya ko abogado man pud ko, duha man ta ka abogado diri lingkuran tani be tanaw na to. Sige ihap na mo, simig ana-ana og kalendaryo. O unsa may giingon sa balaod, o kani. O unsa may ingon sa balaod, kani. Ug ka man isa ka adlaw lang, nabuhat na mo 30 days. Walay buhaton ng mga maestra. Nahagok nagyugoan ni trabahoan ni ba? Yeah. Kada makitaan ko sa mga taga Davao, mga amigo na ko sa Davao, pag muli ko dito, kumuanan ko, hago, nagyugoan ni pakiglalis, gani. It's going against the bureaucracy ba? Ay, mga ganito ko dito, mga na sila pirme sa ko, mindset lang na, mindset day. Ayaw kaguol, kaya na ni mo mindset ra gyud. Mindset eh. Hindi. Oh. So, ang tanan volunteer work comes after your break and you can still earn service credits on top of your 30 days na break. Okay? Ang next na mo, pakiglalis, balik-balik, ang GSIS. Nama sila diri? Si SISG? Diri. Diri lang day kumatanaw na day sila diri.
In order to address the issues that you have surrounding the government service insurance system, we have been actively engaging with them to find solutions. As a result, we have signed a memorandum of agreement with GSIS guaranteeing a dedicated and exclusive lane for teachers in all branches. We have also established a specialized team within said agency to handle teachers' concerns, ensuring that your needs are given the special attention and support they deserve. Tingnan na mo sila, more than half of your members are DepEd personnel. So dapat doon na mo yung dedicated team para sa DepEd. And they agreed. To show our commitments of taking good care of you, we have procured a personal accident insurance through the GSIS to provide coverage for all teachers and the Department of Education personnel. This insurance covers up to 100,000 for accidental death or dismemberment and up to 30,000 per year for medical reimbursement due to injuries sustained in accidents. It is important to note that this policy covers accidents both here and abroad, whether work-related or not. So you have this insurance. Dagan salamat, GSIS. And we are also, as of today, October 5, 2023, the personal accident insurance policy is already active. Simbako, ayaw lang unta mo mga disgrasya, and all teachers and DepEd personnel are covered. In addition to all those that I have mentioned, we have with us today GSIS officials ready to answer any inquiries or concerns that you may have. This is just the beginning, as we are continuously working with GSIS to develop kininindot ni, sige may og koan, follow up ani sa ilaha, supplemental health insurance cover on top of PhilHealth, ensuring comprehensive support for your health needs. Recognizing the need for teachers to have sound legal advice, especially when it comes to loan contracts, we are working on a website that will provide legal aid and advice, especially on reviews of contracts that you enter into for loans. This will help ensure that you will no longer fall prey to financial frauds. In our commitment to transparency and fairness, isa pa ni, dugay na kaayo ni namo og balik-balik dito. The Department of Education is developing an automated system for objective selection in the hiring and promotion of teachers. We believe that meritocracy should be the guiding principle in building our education workforce, and we are taking concrete steps to ensure a fair and equitable process. On this World Teachers' Day, we are coming together to express our gratitude and admiration for you, our teachers. We celebrate the lives you touch, the minds you shape, and the futures you mold. You are the unsung heroes, the guardians of knowledge, and the catalysts for change. May natanggap akong message sa isa kong subscriber from Cotabato City. Sabi niya, General, saan naman kukuha ng budget sina PBBM at Secretary Jokno sa ibibigay nilang service recognition incentive, 20,000 pesos per employee. All form of government agencies with GOCC plus job order makakatanggap. Wow! Trillions ang budget nito, sir. Yeah. Galing naman ni PBBM para manumbalik. Dito na tayo. Galing ni PBBM para manumbalik ang kanyang bango
sa taong bayan, kaya mamimigay siya kasi ang daming galit sa kanya. Karon tuwa na pod sa Japan, laagang koting sir. Nasa Japan ngayon, laagan, pasyal do. Pasyal ng pasyal. Okay. So, sabi ko, please give me the article or video tungkol nito para pag-aralan ko. Sabi niya, narinig ko lang sa Radyo General. Speaking of SRI, start na namigay mga ibang agencies yesterday, sir. So ito, tinignan ko, nag-research ako tungkol sa SRI. Meron nga, may press release ang PIA, Philippine Information Agency. Actually, maganda ito para sa mga government employees. Matutuwa ang mga government employees. Around I'm not sure how many government employees do we have? Around 1 million? I'm not sure. So, ang laking bagay niyan. So, maraming matutuwa government employees. How about yung non-government employees? Doon tayo mag-focus mamaya. Kawawa naman sila. So, lahat nga, Administrative Order number 12, pinirmahan ni Executive Secretary Lucas Bersamin noong December 7. So, ina-authorize na ang 20,000 SRI sa lahat ng empleyado sa executive branch, including nasa state, universities and colleges, at saka government-owned and controlled corporation, including na ang MUP, Military Uniform Personnel. Yan. Maliban sa 20,000 pesos per employee, meron pang 5,000 pesos gratuity fee. So, lahat yan makakatanggap. So, kahit mga contractual, mga job order, mabibigyan. So, 25,000 pesos per employee. Ang mga hindi lang makatanggap yan, yung mga may kaso siguro. So, ulitin ko, good news ito sa mga government employees. Ako, may kapatid akong teacher. Happy ang aking bunso. Mga pamangkin kong sundalo, mga dati kong tauhan na nasa active. Happy lahat. Kaya lang, dito tayo sa sinabi ng aking pabango ito, sir, dahil maraming galit na taong bayan. Agree ba kayo? Maraming galit na taong bayan kay PBBM ngayon. Ako, yun din ang pakiramdam ko. Sa mga MUP, mga men and women in uniform, galit sila kay Presidente. Hindi naman galit na, dismayado lang, nagtatampo. Itong mga policy niya na peace talks na naman, bigyan ng amnesty yung mga rebelde na may kaso, yung ginagawa ng Kongreso sa SMNI, kay Eric and Doc Badoy. So, yun, may hinanakit ang mga men and women in uniform, active and retired. So, they are hoping na mga men and women in uniform medyo mawala ang galit. But, ang taong bayan, mga government employees, nag-iisip yan. Kasi nakasama na yan sa budget . Every year, nagbibigay naman ng ganyan. Kahit ako, nung nasa government service pa ako, nakakatanggap ako every year yan. Bonus pang tawag nung una. Ngayon, medyo pinalaki lang. So, tingin ko, kung pabango ang ng PBBM, pwede, babango siya. Kasi, kabado ang PBBM government dahil lalabas na naman ang rating
magsosurvey na naman ang Okta, SWS, Pulse Asia, Publicos Asia. Lalabas na naman ngayong